All right, joining us this morning is Lead House Prosecutor, Batangas 2nd District Representative Jervil Ruistro. Representative Ruistro, good morning. Good morning, Karen, and good morning to all our viewers. All right, I want to ask your thoughts because you weren't interviewed on that. Your thoughts on the proposal for electronic voting, no? When it comes to the impeachment trial, what are your thoughts on that? Karen, ever since I am not conformed to that, I am against that because for me, this impeachment process is sacred, is solemn. This is a power that is given to the sovereign Filipino people. Yon, sovereign Filipino people. Yon, ginagamit nila yung mga salita na yon para pambabastos sa kapwa ninyo politiko. Dito natin makikita mga kababayan na itong si Ruistro, ito kung makakita ako dito ni Ruistro, kumukulo yung igit ko. Which we are exercising us as prosecutors and the senators as the judges to this impeachment trial. Mm-mm. And of course, there are circulating discussion already that this is about the situation of Senator Bato. So I wish to add to that if Senator Bato risks his liberty in voting for the change of leadership, he has to show more courage now because this impeachment trial is responding to a constitutional mandate. Political mandate. Sa iyo lang. Political mandate. Ultimately, Karen, I was listening to the debates of the senators, and it is clear in the Senate rules that Wala pa. there are only two occasions when electronic voting is allowed. That is during national emergency and during force majeure. So I think there should be no debate unless the Senate really would want to exercise their rule-making power as an institution to amend the same. But I hope they will be sensitive as well to the sentiments of the Filipino people. And while both houses Gagamitin talaga niyo yung Filipino people. Kayo lang ay may gusto dyan, ma-impeach si VP Sara. Kita mo naman sa survey ngayon. Si Bongbong Marcos, inakwit ninyo sa impeachment. Anong resulta sa survey? Ratings ngayon, bababa. Si Vice President Sara Duterte, pataas. Tapos ngayon, gagamitin nyo yun, Filipino people. Anak ng kagango. both chambers have their own rules. Sa mababang kapulungan po ba, are you allowed to vote electronically? Sa inyo po? Actually, the House rules on impeachment is silent about that. But I wish to share with the public that during the voting on the existence of probable cause, a lot of justice members and ex-officio members reached out to me. Hindi naman kayo kailangan pa yung magbuting pa kayo dyan. Dahil lahat ng mga kasabwat dyan sa komite, gustong ma-impeach si VP Sara. Hindi man lang ikaw gustong ma-impeach. Pati yung lahat na kasama mo dyan, ilan kayo sa buong komite ba? Ninyo gustong ma-impeach si VP Sara? At kailangan pa yung electronic voting yun. Kahit 3 or 4 dyan, bumoto, tapos wala nang magtataas ng kamay, mag-abstain na yung natitira. Hindi pa man yun ano. At saka gusto nyo lahat, saan pa kayo? Yung nag-sponsor ng impeachment, isa sa member sa Justice Committee. Walang delikadisa. Yan pa lang sa una, sa Kamara mga kababayan, binastos na nila. Yung sinasabi kanina ni Ruistro na sulim, sagrado, ang impeachment, pero dyan pa lang harap-harapan binastos na nila.
Saan ka pa? Ikaw ang nagsampa. Ikaw din ang huwis. To allow them to vote online. But I did not allow them because that is for the reason that my appreciation about this impeachment is really a sacred and a solemn process that they must exercise. Vote. Politika eh. Kayo naghanap ng ebidensya. Personally, no? And also, it will be quite unfair for those who are attending. Quite unfair. Si Ropos nga nag-ribat sa mga ebidensya ninyo dyan. Nag-gis pa. Is that fair? Kumbaga, lutong Macau. Personally, if we will be allowing those who are not present to vote remotely. So, yun ang naaalala ko about the voting on the existence of probable cause. A significant number of justice members really reached out to me. Some reached out to speakers, some reached out to some house leaders who consulted me as to my position. And I maintain my position that I am not allowing the online voting because this is a sacred process. They need to be present. Also, with regards to the significance of the trial, Karen, no, for senator judges, it is important really that they witness the demeanor of the witnesses because that is only by observing the witnesses' demeanor that they would be able to say whether these people are telling the truth or otherwise, no. Kayo man lang seryoso dyan. Ilan man lang kayo na gusto ma-impeach si VP Sara? Bit ninyo yung mga witnesses ninyo, lalo na, sinong pinagmalaki nyo? Si Madriaga at saka si Trillanes? Tapos, saan ka pa? Dito natin makita mga kababayan, ha? Ginagamit nila dito ang taong bayan, sagrado daw, sulim, para sa sampayan ng Pilipino itong impeachment trial. Tapos magbitbit lang sila dyan ng witness laban sa Vice Presidente na hilalal na lampas 30 milyones yung mga bumuboto. Tapos magbitbit lang ng isang sinungaling na saksi. Tapos sabihin niya, sagrado. Tapos dalhan ka lang ng speaking witnesses. So, paano ka boboto if you did not observe the demeanor of these witnesses, no? And if you are present during the presentation of this witness, the more that you should be present in casting the vote. So, from the practical point of view to the constitutional point of view to the rules of the Senate, I think consistent naman. They should be present in their discharge of duty as senator judges to this impeachment trial. Very interesting na sa dun pa lang sa to decide on probable cause, may nag-request na pala ng online sa inyo. So ang tanong ko lang dito, when you didn't allow it, did they show up? Did they find a way to show up or some really they were not able to vote? What I understand, Karen, because that was recess ng House, most of those House members who requested to vote online were actually far from the country, no? They were abroad, no? Yeah. I don't know. Umabot ba sila ng 10? Hindi naman ako maniwala. Umabot sila sa 10. Ilang piraso lang. Pag may isa, dalawa yung nag-request. Sampo. Sa bagay, paldo-paldo kayo pag mag-resist kayo. Baka talagang marami talaga. 75% talaga sa mga congressman o congresswoman yung magbabakasyon out of the country. Dahil paldo. Any who were just in the Philippines who likewise requested for an online voting. But for those who requested, of course, they were not able to join. Apparently. Pangalanan mo nga, sino?
Pangalanan mo sino? Natural, pangalanan mo. Wala nang masama doon. Pangalanan mo yung tao na nag-request na bumuboto ng online. Hindi mo lang mo sinasabi kung anong iboboto niyan, yes ba or no? Para maniwala naman kami rito. Dahil may narinig akong balita ni Senator Marcolita, congressman, yung anak ni Senator Marcolita rin. Ina-allow din pala sa inyo yung mga online voting na yun. Lalo na pag magpasa kayo ng mga bill. Sabagay, impeachment itong pinag-usapan dito. Baka maniwala tayo dito mga kababayan na talagang hindi nila yung ginagawa. Pero paano tayo maniwala dito mga kababayan? Wala namang ibang matinong tao na magbitbit ng sinungaling na saksi. Yung mga kapwa sinungaling lang din ang maniniwala, di ba? Because they are out of the country during that time. Okay. Now, you need 16 votes for a conviction. Yun. So, ang nasa minority ngayon is 11. Although, of course, we are hoping that Senator judges will really decide based on the evidence. But some have said that even if the majority senators, lagay mo Senator Bato is not there. Halimbawa, maaresto si Senator Jinggoy Estrada or hindi makaboto, may iba pa na halimbawa maaresto at wala doon. Some have questioned the possibility or even the ability to come up with 16 votes. If all 11 of the minority vote to convict, where are you expecting to get the 5? Yun ang tanong. Yun ang isang malitang tanong. Asan kayo kukuha ng 5 na idagdag sa 11 na sa kwinta-kwinta ko ang matitira dyan ay 4 na lang? 4 na lang matitira. Dahil karamihan sa kanila sa sampahan na ng kaso, 2 ang ipapadadampot papuntang ICC. O 5 pala. Dahil na acquit na clear na si Senator Marcolita. So 5 na lang silang matira. Si Marcolita, si Ligarda, si Marcos, 2 Cayetano. Ito si Marcolita. Sigurado man to na hindi talaga to mag-yes sa impeachment. Itong 5, swerte na kung majakpatan mo yung 5, bumalimbing. Kaya dito pa lang mga kababayan, medyo tagilid na sila. Pero pakinggan natin dito, anong sasabihin dito ni Luis Tro? Well, Karen, no, of course, I do not believe in the allegation na ginigipit ang majority. Hindi ka talaga naniwala. Ito natin makikita mga kababayan na itong mga taong sinungaling, pag makakita ng katotohanan, hindi maniwala. Sino bang mga senador na nasa minority bloc na binigyan ng problema? Kahit isa lang, magturo kayo, bigyan ko kayo ng malita. Malita na made in Pakistan. Because first and foremost, may controversies na surrounding the majority bloc even before the change of leadership. We know that, no? As Parang dyan sa Kamara, may kontrobersi. Itong mga malita, mga anomalies, mga insertion. Lahat naman kayo may mga kontrobersyal. Ikaw nga, yung kontrobersyal mo. Tinago mo daw yung asawa mo may kasong rape. At saka, may kontrobersyal ka rin. Hindi ka pa raw nakabaya daw sa law firm na nagamit ninyo sa kaso patungkol sa asawa mo. May utang pa ka raw.
may kontrobersyal. To where we will be getting the additional to the minority of 11. First, we are not certain yet if this 11 will be voting all for conviction. Yun, hindi mo sure yung 11. Hindi mo sure. Kaya nga, sinasabi ko nga dito, pwede mo siyang mahila papunta dyan sa sala, pero hindi mo mapa-oo. Kaya ngayon, ginigipitan ng style. Tulad na lang dito ni Jigoy. O, dalawa lang. Babaliktad ka or kakasuhan ka. Hindi pa natin alam si Senator Bongo. Baka may mga pressure na yun. Ikaw, Senator Bongo. Pati dighay mo, amoy Duterte na. Pag bumaliktad ka, walang problema. Kalimutan ka na ng ICC. Pati ikaw ba to? Pagpakita ka lang, tapos sabihin mo, i-impeach ko si BP Sara, quits ka. Diba? Palit kaso ngayon, mga kababayan. Palit kaso. Alam mo natin, ito mga kababayan, ang gobyerno ngayon, may mga alaga silang aso at ngayon pinakawalan nila yung mga aso nila. Hinahabol lahat ng mga kalaban nila. Dalawa lang, didilaan kita or kakagatin talaga. Tuluyan kita. Yan. As to where they will be coming from, I think it all depends on the weight of evidence that the prosecution will be able to Ano wait of evidence? Tanim ebidensya nga kayo? present, no? In one interview, Karen, I said that our concern only is the presentation of evidence. That is our constitutional duty as Kayo mismo naghanap ng ebidensya. Pinasapuinan ninyo BIR, nagbitbit pa kayo ng kahon dyan sa sala ninyo sa kamara. Muntik na kayong nadisgrasya pag binuksan ninyo. Oh. Probability lang ang gusto ninyo, tapos naghanap kayo ng ebidensya, nagsapina kayo. Yun lang ang trabaho niyo dyan. Insakto ba itong ginagawa natin? Insakto ba itong mga proseso lahat? Tama-tama ba to? Pero nung ginagawa nyo, may small trial kayo. Magagamit yun laban sa inyo. Ito po mga kababayan, ha? Hindi naman natin gustong hindi matuloy itong impeachment trial. Gusto natin matuloy para makita talaga natin. At saka namimiss na rin natin yung impeachment trial para makakita at makarinig tayo ninyong mga magagaling na abogado talaga na nag-aaral na abogado. Hindi yung abogadong nabili. prosecutors from the House of Representatives to vote as to whether the Vice President will be convicted or acquitted. That is a duty that rests upon the senator judges. However, However, let us not forget that the sovereign Filipino people yun, ginamit na naman ang sovereign Filipino people. Magaling kayo magsalita dyan. Anong ginagawa ninyo yon sa ordinaryong tao na dating Pangulo ng Pilipinas? He is not a sovereign Filipino person. Tanong lang. Ngayon dito mga kababayan dahil naghanap na sila ng kakampi, naghanap na sila ng kakampi. Sovereign Filipino people daw. Gagamitin na tayo mga pobre. Pag halimbawa ma-acquit ito si BP Sara. Pag makonvict, trabaho namin yun. Pag makonvict, yun ang namin. Duty namin na ayon sa konstitusyon, i-convict talaga ang magnanakaw. Pero pag ba-acquit, dahil walang kakwenta-kwentang ebidensya,
dahil yung saksi na dinadala ay sinungaling at sila rin kapwang sinungaling yung naniwala, ikompromiso nila. Maghanap na ng batos na sovereign Filipino people. Huwag na tayong magpagamit dito mga kababayan na huwag. Will be watching us keenly, closely, di ba? Which means that all of us, the prosecutors as well as the senator judges, will be judged as well by the viewing public, no? So if the evidence is strong and the decision Yun ang paniwala ninyo, strong. Kaya na-transmit na ninyo dahil kayo ay naniwala. Sufficient in form and substance, sufficient in ground, lahat-lahat na. Kaya nga sa paniniwala ninyo, the evidence is strong. Pero hindi kayo pwede maghusga. May isa pa. of the senator judge is not aligned with the evidence presented, there might be repercussions on the Kita nyo na mga kababayan? So, kayo mga senador, makikinig kayo dito kay Luistro. Dito, ayon sa kanilang paniniwala, matibay ang mga ebidensya laban kay BP Sara. Kung anong ginawa nila, inimpis na nila sa Kamara, dapat rin i-impis ninyo dyan sa Senado. Kahit pag hindi, nako, position which the senator judge will be maintaining. And in that case, ultimately, it will be the sovereign Filipino people. yun naman. Ginamit naman talaga. Gagamitin naman talaga. Bakit ba? Kaming mga tao, pagbutuhan pa ngayon, sasabihin lang natin, hindi na lang sa impeachment ngayon ang araw magbutuhan ng presidente. Pag hindi manalo si Vice President bilang presidente, pakulong mo na. Wala namang kulong yung impeachment, pero yun, ipakulong mo. Who will be judging us? First, they will be judging us. Naging maayos ba ang presentation of evidence ng mga prosecutors? Maayos na nga, inayos nyo na. Dinagdagan nyo na nga maraming ebidensya. Dala-dala pa ninyo ang kahon. Sabi mo na nga ba dati, hawak nyo na ang bit. Pero hindi mo nakain. Hanggang tingin lang kayo, hanggang himas lang kayo sa kahon. Bakit nila transmit? Weak naman pala. So, which Yun lang. So, ibig sabihin dito mga kababayan, ang perception dito ni Luistro, expect na talaga niya na pagdating diyan sa Senado, impis talaga dahil na-impis na nila. Dahil pag hindi ma-impis, disappoint na to. Ito ang hindi niya inaasahan. Dahil matibay naman talaga. Ayaw nilang mapahiya. Dahil ayaw nilang mapahiya mga kababayan, pag halimbawa, pag dyan sa Senado, hindi sila makahanap ng 16 votes. Ayaw daw. Mga sovereign Filipino people. Anong gusto nyo? Isabit natin to sa kawayan na may bulaklak? should be able to show that we have strong evidence to convict the vice president. Because otherwise, if we do not convince the public, hanggang dyan lang pala yan sa Akala mo, yung na-convict ninyo si BP Sara? Yung na-convict ninyo si BP Sara? Tinanong nyo ba ang sambayan ng Pilipino?
Diba kayo-kayo lang dyan ang nagbubutuhan? Kayo-kayo lang nang ang natataasan ng kamay? May iba pa dyan man, pag pumasok na mga congressman, pumipilit, nagpapakapalan na ng mukha, pinapahihiya pa ninyo ng iba. Tapos ngayon, gagamitin yung sambayan ng Pilipino? Kayo-kayo lang dyan? Naging presentation sa Justice Committee of the House. We will be prostrating Kita. the anticipation. Oh, ayaw mo. Ayaw mo tanggapin yung frustration, yung anticipation ninyo pag hindi makonvict si VP Sara. Pag ma-quit. Anong tawag doon? Natural. May husgado. Yan ka pa. Dito natin magkita mga kababayan ha. Bias na sila yung unang-una pa. Sila na dyan mismo sa kamara may haka-haka na dyan na may impeachment. Sinita na kayo ni VP Sara. Walang umamin. May agam-agam na. May bulong-bulungan na magkaroon ng impeachment. Tinatanong na yung Pangulo. Sabi ng Pangulo, hindi niya pabor. Pero pinahintulutan, ginamit kayo. Ngayon, pinilit niyo na. Sinabayan ng impeachment complaint laban kay Bongbong. Inakwit ninyo agad. Kay VP Sara, tinuloy nyo. Dahil nakita nyo kulang yung ebidensya, dinagdagan ninyo. Tapos ngayon, mag-stick kayo na maayos. Yun ang sinasabi ni Senator Peter Cayetano. Kung ano yung itinanim mo, yun ang aanihin mo. Ngayon, babaliktarin natin. Ito nang inaani natin. Balikan natin, ano ang ating itinanim? Baka yun ang babalikan mo. Congressman Luistro. The expectation of our beloved countrymen, no? Wag mo kami gamitin. Manggagamit talaga to. Lahat-lahat na lang. Tayo sa bayan ng Pilipino ginagamit dito para sila makapira. Para sila maghabol. Ano lang ialok sa atin? Ayuda. The same is true pagdating naman sa mga senator judges. Ang lakas ng ebidensya, and then the position will be to Natural, kayo naghanap. Kayo ay naniwala sa mga sinungaling, kaya malakas. Hindi mo tali yung pag-iisip ng sambayan ng Pilipino at saka yung mga senador dyan. Hindi mo madidiktahan. acquit. We will be accountable as well to the people whom we serve, no? So Okay. regardless of the fact that it will be the senator judges who will be voting, and we need 16 to convict, no? I am more focused on the presentation of evidence and my accountability to the Filipino people. Yun. Oh, hanggang dito lang po mga kababayan ha. Abangan ho natin itong kaganapan dito sa mga susunod na araw dahil ngayong araw hinintay na yung sagot ng ating Vice Presidente. Iwan ko lang sa ganitong time na yon. Sa ganitong pagkakataon, hindi ko pa alam kung naiparating na ba yung sagot ni VP Sara o galing sa personal sa kanya or galing sa kanyang defense team. Okay po, mga kababayan. Hanggang sa muli nating video, magkita-kita tayo. Ito po si Rene Bay. Mabuhay ang Pilipinas!